Mula sa naudlot na buhos ng biyaya para sa mga manggagawa, punta naman tayo sa siguradong bubuhos, ang ulan. Sa kabila ng naranasang ulan kaninang umaga, sabi ng Pag-asa, hindi pa talaga tag-ulan. Narito ang report ni Gerald Uy. Ginising tayo ng malakas na buhos ng ulan kaninang umaga. Pero sa bawat patak ng ulan, pangamba naman ang hatid dito para sa mga taga-Provident Villages sa Marikina na naundoy noong nakarang taon. Nagkaroon ng trauma dito yung mga Provident dahil sa nangyaring ondoy noon, natatakot na yung mga taga rito. Kaya pagka umulan, ninenervous na yung mga taga rito sa Provident. Sabi ng Pag-asa, epekto ng low pressure area sa South China Sea ang panakanakang pagulan. Pero di pa sapat ang dami ng rainfall para masabing tagulan na. Ganun pa man, naghahanda na ang Pag-asa. Matatapos na raw nila ang kanilang high-tech flood forecasting project sa Metro Manila sa tulong ng 3 milyong dolyar na pondong dinonate ng South Korea. Kabilang rito ang pagkakabit ng warning siren sa palibot ng Marikina River at pagtatayo ng mga state-of-the-art facilities na magsasabi kung babaha o magkaka-landslide sa isang lugar. Target itong matapos sa July kung kailan posibleng pumasok ang La Nina. Pero sabi ng Pag-asa, kailangan din nila ang tulong ng local government units para mapaghandaan ang tag-ulan. Tapos na yung eleksyon so kailangan siguro talagang tulong-tulong tayong lahat. Dapat malinis na yung mga drainage. I understand naman, tuloy-tuloy naman nilang sinasagawa yon para kahit na babaha, mabilis yung paghupa ng tubig. Yan ang aksyon sa Pag-asa, Gerald Uy, News 5. Dahil sa bagyong Ondoy, nagkaroon ng epektibong flood hazard mapping ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kung sa makita natin dito na ang mga red areas ay 1.5 meters pataas or 5 feet pataas. Tingnan natin halimbawa ang Marikina. Malaki natin yan. Sa Marikina, umaabot sa 5 feet pataas ang bahang pwedeng manalasa sa mga barangay ng Malanday, Santo Niño, Tanong, Kalumpang, Jesus de la Peña, Tumana, Parang, Nangka at Concepcion 1. Ganito rin kalalim ang baha na karaniwang tumatama sa katabing bayan nito. Halimbawa, ang San Mateo at Cainta. Kita po natin dito, punong-puno ng red areas, ang San Mateo. Susunod, punta naman tayo sa Quezon City. Delikado mga lugar na malapit sa La Mesa Reservoir at Tulyahan River. Tingnan natin sa mapa kung saan yan. Ito yung La Mesa Reservoir, tapos ang Tulyahan River naman ay ito. So lahat ng mga areas na yan, delikado. Mga bahagi ng Congressional Avenue, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, lalo na sa mga bandang Araneta Avenue at Del Monte Avenue. Naiipon din ang tubig sa ilang bahagi ng Camyas, Camuning, sa bandang area na to. May kita rin dito sa mapa na malalim rin ang tubig baha sa Aurora Boulevard. Tingnan natin ibang mga areas. Ito ang Quezon City, kung saan nakita natin maraming mga nagpadala ng mga video na talagang mataas ang baha at mabilis ang agos ng tubig dito sa may Quezon Avenue, malapit sa may Araneta, dito sa may Camuning area, sa New Manila. Maraming mga area dyan tulad ng sa UERM. Kung gusto niyo pong makita ang mapang ito, pwede niyo rin pong puntahan ang website na makikita niyo sa inyong screen.